Well, syempre may separate personality naman yung CLTG, no? Tsaka syempre ibang tao, yung tatay niya, tsaka kapatid niya. But of course, ang first lead dyan nga is the initials. It will not take any logical jump, no? Or unreasonable person to see na may link yung pangalan man lang or initials ng company with Senator Bongo because those are his initials. Or in the same breath, sinasabi niya na ano yan, above board lahat. Malinis yung CLTG, tsaka yung mga kontrata, etc. Hindi magko-coexist yung two statements na yun. Kung wala ka talagang kinalaman, ang logical dapat statement that should follow that is that whatever happens, may ginawa silang kalokohan or wala, hindi ko na alam, investigahan na lang at patunayan, sundan yung ebidensya. But for him to say na alam niya above board, ibig sabihin, contradictory yun. May alam siya about how the companies are being managed by his relatives. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Lusot nga ba si Bongo sa kontrobersyal na kumpanya ng kanyang pamilya na ngayon ay nadadawit sa umano'y maanumalyang flood control scam? Ang CLTG Builders na pagmamay-ari ng ama ni Bongo, kung matatandaan po natin. Una nang inamin ni Bongo na wala raw siyang kinalaman sa kumpanyang pag-aari ng kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, malinis daw ang CLTG Builders at hindi siya sangkot sa anumang transaksyon ng kanyang mga kamag-anak, pero mga kabunyog. Ang tanong, lusot na nga ba talaga si Bongo? Dahil ayon sa isang abogado, hindi pa siya tuluyang ligtas sa isyong ito. Lalo na't malinaw na may mga dokumento at koneksyong hindi maikakaila, kaya mga kabunyog. Panoorin po natin ang naging paliwanag ng naturang abogado kung bakit hindi pa rin lusot si Bongo sa pagkakadawit ng kumpanya ng kanyang ama sa flood control scam. The level of cooperation was not satisfactory kasi mga basic questions man lang to follow up on the Senate hearing, no? Which is, lumabas sa Senate hearing, hindi naman to galing kay Boying Rimulya na tanong out of nowhere, no? So he just followed up on the joint ventures ng mga Diskaya companies with CLTG. Walang sinasagot or nagsha-shut off na parang they don't want to talk about it. So ang pansin ng DOJ, hindi cooperative. So why would they consider them as state witnesses? And I think sa isang panayam, binanggit ni Ombudsman Rimulya na sa kanya, mukhang pinoprotektahan itong mga Diskaya ay si Senator Bongo. Hindi ba? Kabanggit niya yan eh. Yes. Ang kasi dyan ng CLTG, no, tsaka Diskaya companies, right? Ang Diskaya companies, madami sa companies ng mga Diskaya, quadruple A or triple A, if not quadruple A talaga, no? And then, bakit ba importante ito? Because ang CLTG as a company has a lower parang net contracting capacity or hindi siya makakabid din sa mga mas mamahaling billions of contracts. So, kailangan niya mag-joint venture with the Diskayas. And ang sabi ng mga Diskayas, this is from the Senate hearing, right? Kaya maghihiraman ng lisensya or kaya usually nag-joint venture is para ma-access nga yung contract na hire. Tapos, babayaran ka na lang ng royalty or babayaran ka na lang ng parang fee dahil pinahiram mo yung license. So, doon pa lang like on a very basic level, no, legally, baka may sabit na kagad ang CLTG. If may bid rigging, if merong pahiram ng license, all of that, hindi yan kailangan masyado ng smoking gun. It just needs basic paperwork or documentary trail to show na nagpahiram or nag-bid rigging, no? So, yun, baka kaya concerned yung mga Diskayas in terms of talking about CLTG. It's because madadawit yung companies ng family ni Bongo. Oo nga, pero nga, what do you think of the statements coming from Senator Bongo? Nagsalita siya tungkol dito, basically distancing himself from the company of his family. Although yung CLTG, di ba, initials na yun, Christopher Lawrence Tesoro Go. Okay, meron pa siyang binanggit na willing pa nga raw siya na maging complainant at kung pwede rin daw piliin kung sino yung mga kamag-anak niya. I mean, pwedeng dramatic yung dating nito, no? Pwedeng bombastic. Pwede may mauto dito. Pero legally, can he really actually distance himself from the company of his family that entered into this joint venture with a company by the Diskayas? Well, syempre may separate personality naman yung CLTG, no? Tsaka syempre ibang tao, yung tatay niya, tsaka kapatid niya. But of course, ang first lead dyan nga is the initials. It will not take any logical jump, no? Or unreasonable person to see na may link yung pangalan man lang or initials ng company with Senator Bongo because those are his initials. Second, yung kanyang dramatic performance, no, na parang wala akong kinalaman dyan. Pero at the same breath, or in the same breath, sinasabi niya na ano yan, above board lahat. Malinis yung CLTG, tsaka yung mga kontrata, etc. Hindi magko-coexist yung two statements na yun. Kung wala ka talagang kinalaman, ang logical dapat statement that should follow that is that
whatever happens, may ginawa silang kalokohan or wala, hindi ko na alam, investigahan na lang at patunayan, sundan yung ebidensya. But for him to say na alam niya above board, ibig sabihin, contradictory yun. May alam siya about how the companies are being managed by his relatives. May isa pa ako gustong puntahin dito, no? At ito rin yung pinupunto ni former Senator Sonny Trillanes. Senador si Bongo, nakaupo yung kanilang, yung si Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman natin kung gaano ka-close si Senator Bongo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba madali na ma-compare yung gaano ka-laki yung mga kontrata nakuha nung kumpanya ng pamilya ni Bongo under the watch or under the term of former President Rodrigo Duterte. Di ba? Pwede mo sabihin, kunwari, biglang lumobo. Hindi ba indicator yon? At pwede mo siyang tingnan sa konteksto ng conflict of interest. And of course, if you look at the overall political context at that time. Yes, madali namang makita kung nag-spike or lumobo yung number or amount of contracts awarded to CLTG. One, no? Second, given na na-explain na sa taong bayan yung modus na kailangan may proponent or merong backer, quote-unquote, sa insertions. And tapos, sabi nga ng mga Diskayas, halos lahat ng projects nila may SOP. So, kung ang joint venture nila with CLTG, walang SOP, parang hindi logical based on their own statement. So, pag i-combine mo yan lahat ng factors and context or circumstantial evidence, reasonable to think na merong kinalaman at baka merong nakukubra si Senator Bongo. But of course, kailangan pa din for this to stand really in court, no? There must be a witness who can directly say that Senator Bongo was the recipient of the kickbacks. Okay, so in that case, logically lang, no? Kung meron talagang problema rin sa kontrata, kung meron mang kickback na natanggap, edi kakailanganin mo yung tulad ng mga Diskaya para magsalita. Kaya ayan mga kabunyog, malinaw na hindi pa talaga lusot si Bongo sa isyong ito. Kahit anong palusot pa ang gawin o sabihin niya, hindi kayang takpan ng mga press release ang mga dokumento at koneksyon na unti-unti nang lumalabas. Sabihin man niyang wala siyang kinalaman sa kumpanya ng kanyang pamilya, paano nga kung mismong kumpanyang iyon ang nasasangkot sa maanumalyang flood control scam? Hindi ba't dapat lang na ipaliwanag niya ng malinaw sa taong bayan kung bakit tila paulit? Ulit lumilitaw ang pangalan ng kanilang pamilya sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi sapat ang pagsabing wala akong alam, lalo na kung pamilya mo mismo ang kumikita sa mga proyekto ng gobyerno. Kasi mga kabunyog, kung talagang malinis si Bongo, bakit hanggang ngayon, wala pa rin siyang naipapakitang matibay na ebidensya na magpapatunay na hindi siya sangkot sa mga flood control deals ng CLTG Builders? Kung talagang wala siyang kinalaman, dapat siya mismo ang maglabas ng pruweba, hindi puro salita at palusot lang. Dahil sa panahon ngayon, hindi na sapat ang mga dinyang ebidensya ang kailangan. Sa panahon ngayon, hindi na ubra ang mga palusot ang kailangan ng taong bayan ay katotohanan at pananagutan, hindi drama at dinyal. Dahil kung wala kang tinatago, dapat ikaw pa mismo ang unang humihingi ng investigasyon. Kaya mga kabunyog, tutok lang tayo dahil mukhang ito pa lang ang simula ng mas malalim na investigasyon. At tandaan, walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung pera ng bayan ang pinag-uusapan. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan, mga kabunyog. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at suporta. Hanggang sa muli. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang mga Pilipinong gising sa katotohanan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.